tanim ni Jesucristo upang tumubo sa tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay at pagkatapos ay mahihitik ng mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas sapagkat dapat ng anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus. Anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag naitanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki at sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pag-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng salilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo man na pong lahat. Sa ating paglago sa ating pananampalataya at pagtugon kay Jesus, magandang paalala sa atin ang ating ebanghelyo ngayon. Tulad ho ng isang butil na itinanim, ito'y uusbong at magbibigay bunga. Ang ginamit na talinhaga ni Jesus ay butil. At maganda rin sa ating buhay Kristiyano, na tignan natin yung ating buhay, ay tulad ng isang butil, may kakayahang lumago. Lahat tayo bilang Kristiyano, may kakayahang lumago. Hindi ka ganyan lang. Pag mong tingnan ang sarili mo, na ganito lang ako, wala na akong magagawa, Father eh. Hindi. We are always meant to grow. May kakayahan tayong lumago, may kakayahan tayo maging mabuti, may kakayahan tayo na maging mas mabuti kaysa kahapon. Kaya kung isipin na wala ka na matututunan, hanggang ganyan ka na lang. Kung ganyan ang iniisip mo, yan ang iniisip ng taong ayaw ng lumago. Hanggang ganito na lang po ko, take it or leave it. Pero ang ating ebanghelyo ngayon ay nagpapaalala sa atin, tulad ng ang kaharian ng Diyos ay tulad ng isang butil na itinanim, ito'y mamumunga ng marami. Tulad ng isang butil ng mustasa, pinakamaliit man ito, pero pag naitanim, may kakayahang lumago at pinakamalaking puno sa lahat ng mga gulay. Sana ganon din ang buhay natin. Tulad ng isang butil, pero paano ba lalago ang isang butil?
kung ito'y itatanim. Kaya maganda rin paalala sa atin bilang Kristiyano, hayaan din natin na ang Diyos ay itanim tayo para tayo ay lumago. Hayaan natin na ang Diyos ang siya maging gabay natin, ang Diyos ang siya magiging lakas ng loob natin tungo sa ating paglalakbay, sa ating paglago bilang tao at isang Kristiyano. We all have the capacity to grow. At itong panyaya lagi sa atin ng ating mga pagbasa at lalo na ho ng Ebanghelyo natin, na tayo bilang mga deboto, bilang mga tagasunod ni Jesus Nazareno, may kakayahang lumago, may kakayahang magbago. Siguro, naisip natin may kanya-kanya tayong kahinaan. Kayo na ho makakasagot niyan. Ano yung mga kahinaan mo? Ano yung mga nais mong baguhin sa buhay mo? Siguro sa pag-uugali, sa pagtrato sa kapwa, meron kang kakayahan at binibigyan din tayo ng grasya ng Diyos na tulungan tayo sa pagbabago na yun. Natulungan tayo sa pagbabago na yon. To be able to grow. At ano ba ang biyaya ng isang tao na yayakap sa paglago sa kanyang buhay? Nagiging mas mabuti siya. At ang taong lumalago sa kabutihan, nagiging salamin ng mukha ng Diyos ngayon. Sabihin nila, bakit kaya nagbabago siya? Bakit kaya para mas bumabait siya? Bakit nagiging mas mapagpasensyoso siya? Sabihin nila, kasi kilala na niya si Jesus. Kasi nagsisimba na siya, kaya bumabait na siya. Pangit naman kung nagsisimba, pero palala ng palala. Ano? Pangit naman kung lagi ka nagsisimba tuwing linggo, pero pasungit ng pasungit. Pangit naman yata kung nagsisimba tuwing linggo, pero mas lalo nagiging chismoso o chismosa. Parang baliktad yata ang nangyayari. Hindi growth, downgrade. Sana bilang Kristiyano at bilang mga nakikinig sa salita ng Diyos, hayaan natin na yung salita ng Diyos ang umubog sa buhay natin. Hayaan natin na yung salita ng Diyos ang humubog sa puso natin. Kung titignan natin ang mga pagbasa, at kahit sa mga aral at turo ni Jesus, muling binabalikan ni Jesus ang laman ng puso. Kaya, kung gusto nating lumago sa ating pananampalatayang Kristiyano, bumalik tayo sa puso natin. Baguhin ang puso, at minsan kung ang puso natin ay naging matigas na tulad ng bato, na wala nang pakialam, iniisip ay ganito na lamang, ibulong lang natin kay Jesus Nazareno, Panginoon, bigyan mo ako ng puso ng tulad sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon, na ang puso ko ay hubugin ng iyong mga aral at turo nang ako ay lumago bilang isang Kristiyano, bilang isang tao. At nakakatiyak naman ako, lahat tayo rito, ayaw manatili ng ganito lamang. Gusto nating lumago, gusto nating maging mabuti, gusto nating mamunga din tulad ng Ebanghelyo, ang bunga ng Ebanghelyo sa buhay natin. Kaya maganda rin na hingin ang grasya ng Diyos na ito. Hingin natin ang grasya na ito sa Diyos na tulungan niya tayong lumago. Tulungan niya tayong mag-grow sa ating pananampalataya. Hindi natin kaya kung tayo lang eh. Minsan baka hanggang umpisa pag tayo lang. Pero kung hihingin natin ang grasya ng Diyos, hihingin natin ang tulong ng Diyos para tulungan tayo sa ating paglago at pagsunod sa Kanyang Ebanghelyo, walang imposible sa taong sumusunod sa Diyos. Your growth in faith is not an impossible case because God, the grace of God
makes all things possible. Amen.